Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagsusunog ng mga patay? Nangangahulugan ba ito na maaaring hindi na makaranas ng muling pagkabuhay ang mga Kristiyano? Alam mo ba na libu-libong tao ang mas pinipiling ipasunod ang kanilang katawan kaysa sa karaniwang libing sa unang pagkakataon sa kasaysayan? Ayon sa mga eksperto, ang trend na ito ay patuloy na lalaki at maaaring umabot sa 70% sa loob ng 10 taon bilang pinipiling option kaysa sa tradisyonal na libing. Ito ang naglalabas ng malaking tanong. Dapat bang pag-isipan ng mga Kristiyano ang pagpapasunog ng kanilang mga katawan ng kanilang mga pamilya? Ano ang iniisip ng mga Kristiyano tungkol sa napakasensitibong paksa na ito? Dahil nakasalalay dito ang pangako ng Biblia tungkol sa muling pagkabuhay. Ang video na ito ay sasagot sa mga katanungang ito sa pamamagitan ng pagtalakay sa 4 na pangunahing punto. Pero una, ipaalam mo sa akin sa mga komento kung okay lang sa iyo na ipasunog ang iyong katawan. Una, pag-usapan natin kung ano ang pagsusunog. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagsunog ng mga bagay? Magiging hadlang ba ang pagsusunog sa katuparan ng pangako ng muling nabuhay na katawan? Dapat bang ang aking pamilya ang magpasya kung ipasusunog ako o hindi? Ano ang dapat kong isipin? Una, pag-usapan natin kung ano ang pagsusunog. Tama, ito ay ang proseso ng pag-transform ng isang patay na katawan sa abo. Paano ito nagaganap? Bigyang pansin ito, ang mga bagay na metal tulad ng alahas o mga parte ng katawan ay inaalis muna bago ipasunog ang katawan. At ang katawan ay inilalagay sa isang kahon o espesyal na lalagyan. Bago ito sunugin, dinadala muna ang katawan sa krematorium at inilalagay sa isang oven na napakainit, mga 1,600 degrees. Maaring hindi mo alam na hindi ito agad-agad na nangyayari at tumatagal ng ilang oras. Ang katawan ay nakakaranas ng matinding init at ang mga selula ay nabubulok at naglalaho. Ang kakaibang bahagi dito ay ang tanging natitira ay mga buto at bahagi ng mga buto. Bigyang pansin ito, ang mga piraso ng buto na ito ay giniling hanggang maging abo na isang pino na pulbos. Gayunpaman, ang mga ito ay hindi katulad ng mga abo mula sa karaniwang apoy. Ipapaliwanag ko, wala silang amoy at wala silang karbon. Sa wakas, ang mga abo ay kinokolekta at inilalagay sa isang kahon. Ano ang mangyayari pagkatapos ay nakadepende sa nais ng namatay o ng kanilang pamilya. Maaari itong ilibing, ikalat o itago. Tingnan mo ito, magugulat ka. Sinasabi sa Genesis 3:19, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng iyong pagkain hanggang sa ikaw ay bumalik sa lupa sapagkat doon ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Alam mo ba na binibigyang diin ng talatang ito ang ating kaugnayan sa lupa at ang katotohanang ang ating mga katawan ay mamamatay? Alinsunod sa ideyang ito, ang pagsusunog ng katawan ay isang pagbabalik sa kalikasan na ito. Kapag ang isang tao ay sinunog, unti-unti itong nagiging abo na nagpapaalala sa atin ng ating kahinaan at kababaang loob. Ang pagsusunog ng mga katawan ay naging mas karaniwan dahil sa mga pagbabago sa kultura at kapaligiran. Higit sa kalahati ng mga Amerikano ngayon ang pumipili ng ganitong paraan dahil alam nilang ito ay nakakatipid ng espasyo at mas mabuti para sa kapaligiran. Sa siklo ng buhay at kamatayan, ang pagsusunog ay paalala kung saan tayo nagmula at kung saan tayo patungo. Iniisip ng mga siyentipiko na ang cremation ay mas mabuti para sa kapaligiran kaysa sa tradisyonal na libing. Alam mo ba ito? Manatiling nakatutok dahil ipinapakita ng mga pag-aaral na ang tradisyonal na mga libingan ay nangangailangan ng maraming lupa, kemikal upang mapreserba ang katawan, at mga kahon at lapida na yari sa kahoy. Maaaring hindi mo pa napag-isipan kung paano ito nakakaapekto sa mundo. Kung ihahambing mo ang dalawa, ang pagsusunog ay gumagamit ng mas kaunting espasyo at mga likas na yaman,
kahit na ito ay naglalabas ng karbon at gumagamit ng enerhiya. Ipinapakita nito ang isa sa mga dahilan kung bakit pinipili ng mga tao ang mga paraan na mas makakabuti sa kapaligiran. Maaaring hindi mo rin naisip ang epekto sa kapaligiran ng pagsusunog. Ipinapakita rin nito kung paano nagbago ang kultura at mga panrelihiyong pamantayan. Siguro hindi mo alam na ang ilang grupo ay nakikita ito bilang isang paraan ng paglilinis at pagpapalaya, habang ang iba ay tumutukoy sa Biblia at ibang banal na aklat para sa gabay tungkol sa gawaing ito. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagsusunog? Hindi masyadong marami ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagsusunog o pagkawasak, kaya't iba-iba ang pananaw ng mga tao tungkol sa kung paano dapat tratuhin ang mga katawan pagkatapos ng kamatayan. Hindi malinaw sa Biblia kung dapat ba nating ilibing o sunugin ang mga patay, ngunit may ilang mga teksto na maaaring makatulong sa atin na maunawaan kung bakit ginagawa ang alinman sa dalawang ito. Maaaring magulat ka sa susunod na bahagi. Alam mo ba, ang Biblia ay may mga kwento at larawan na makakatulong sa atin na maunawaan kung ano ang pakiramdam ng Diyos tungkol sa paglilibing at pagsusunog. Makikita mo na ang apoy ay maaring mga hulugan ng iba't ibang bagay sa iba't ibang bahagi ng Biblia. Madalas na nauugnay ang apoy sa paglilinis at presensya ng Diyos. Halimbawa, ang nagliliyab na punong kahoy na nakita ni Moises sa disyerto sa Exodo 3 o ang apoy na bumaba mula sa langit sa bundok ng Carmel noong nilabanan ni Elias ang mga tagasunod ni Baal sa Purnahari 18:36-39 ay mga halimbawa nito. Sa panahon ng pag-aalay, tumayo ang propeta Elias at nanalangin, "O Panginoon, Diyos ni Abraham, Isaac at Israel, ipaalam mong malaman ngayon na ikaw ang Diyos sa Israel at ako ang iyong lingkod at ginawa ko ang lahat ng mga bagay na ito ayon sa iyong utos. Sagutin mo ako, Panginoon, sagutin mo ako upang malaman ng mga taong ito na ikaw ang Diyos at ibinabalik mo ang kanilang mga puso sa iyo." Pagkatapos ay nagpadala ang Panginoon ng apoy na sumunog sa alay, ang kahoy, ang mga bato, ang lupa at ang tubig sa kanal. Yumuko ang mga tao at sumigaw, "Ang Panginoon, siya ang Diyos. Ang Panginoon, siya ang Diyos." Nang makita nila ito, sa madaling salita, hindi laging nangangahulugan ng masama ang apoy. Mahalaga ring tandaan na ang paglilibing ay naging tanda ng respeto at karangalan. Marahil ay nabasa mo sa Genesis 23 na binili ni Abraham ang isang yungib sa Makpela upang ilibing ang kanyang asawang si Sarah. Sinasabi sa Genesis 50:25 na iniutos ni Joseph sa mga Israelita na dalhin ng kanyang mga buto pabalik sa lupang pangako. Malakas ang tradisyon ng paglilibing kasama ng mga tao ng Diyos na maaaring hindi mo alam. Ngunit hindi ito mga malinaw na utos para sa mga Kristiyano ngayon. Mga modelo lamang ito mula sa iba't ibang kultura at panahon. Tandaan na ang paraan ng paglibing ay nagbabago kasabay ng lipunan. Hindi palaging maraming lugar para sa mga libingan at maaaring napakamahal ng tradisyonal na libing. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang pagsusunog ng katawan ay isang praktikal at karaniwang mas murang opsyon sa ganitong sitwasyon. Isa pa, dapat mong isaalang-alang ang isang napakahalagang bagay. Sa pananampalatayang Kristiyano, ang pinakamahalaga ay ang muling pagkabuhay at walang hanggang buhay, hindi kung ano ang mangyayari sa katawan pagkatapos ng kamatayan. Sinabi ni Jesus sa Juan 11:25, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin ay mabubuhay kahit na siya ay mamatay. At ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman." Malinaw na ipinapakita ng mensaheng ito na ang ating pag-asa ay hindi sa pagpapanatili ng ating mga katawan, kundi sa pangako ng walang hanggang buhay kasama ang Diyos.
Basahin natin ang higit pa tungkol sa sinasabi ng Biblia tungkol sa pagsusunog ng mga tao. Sa 1 Samuel chapter 31, isa ito sa mga pinakakaraniwang kaso. Kinuha ng mga Israelita ang mga katawan ni Saul at ng kanyang mga anak pagkatapos nilang matalo sa labanan laban sa mga Filisteo. Sinasabi ng Biblia na lahat ng kanilang malalakas na lalaki ay nagpunta sa Beth-shan ng gabi at ibinaba ang mga katawan ni Saul at ng kanyang mga anak mula sa pader. Dinala nila ito sa Jabesh at sinunog doon. Pagkatapos ay inilibing nila ang kanilang mga katawan sa ilalim ng isang puno ng tamarisko sa Jabesh at hindi kumain o uminom sa loob ng 7 araw. Naisip mo ba na marahil ay sinunog ang mga katawan dahil sa napakasamang kalagayan ng mga ito? Posibleng pinutol o pininsala ang mga ito na hindi na pwedeng ilibing ng normal o ilipat para ilibing. Ang katotohanan na kinuha ang mga katawan mula sa pader ay nagsasaad na marahil ay nasa kakilakilabot na kondisyon ang mga ito pagkatapos matalo at ipakita sa lahat. Posibleng pinutol o matinding nasaktan ang mga ito sa paraang nagpagulo sa isang formal na libing o ginawang imposible ito. Dahil sa mga kadahilanang ito, maaring ang pagsusunog ng katawan ang pinakapraktikal at kagalang-galang na paraan upang mailibing ang mga katawan. Ang katotohanan na dinala ng mga Israelita ang mga ito mula sa Beth-shan patungong Jabesh para sunugin at pagkatapos ay ilibing ay nagpapakita na sinikap nilang bigyan ang mga ito ng maayos na libing sa kabila ng mga problema. Ang pag-aayuno nila sa loob ng 7 araw ay nagpapakita rin na ito ay isang malungkot na ritual. Kaya sa halip na makita ito bilang paglabag sa karaniwang mga gawain sa libing, tila ito ay isang praktikal na paraan upang harapin ang isang kakilakilabot na sitwasyon. Dahil sa kalagayan ng kanilang mga katawan, malamang na pinili ang cremation bilang pinakamahusay na paraan upang alalahanin sina Saul at ang kanyang mga anak. Ang tekstong ito ay hindi nagmumungkahi na ang tradisyonal na libing ay masama sa pangkalahatan. Sa halip, ito ay tila isang paraan ng pagharap sa isang napakasamang sitwasyon. Batay dito, sa palagay mo ba ang ganitong uri ng pagsunog ay popular sa sinaunang Israel o ito ay isang bihirang kaso lamang? Batay sa pag-aaral ng Biblia, mukhang ang pagsunog ay hindi karaniwan sa sinaunang Israel. Ito ay isang paminsan-minsang ginagawa ng mga tao. Batay sa ating nalalaman ngayon, ang karaniwang paraan ng paglilibing sa mga libingan o yunggib ay ang nakasanayan noong panahong iyon at sa lipunang iyon. Ito ay pinatutunayan ng katotohanan na ang mga patriarka at mga hari ng lumang tipan ay inilibing sa mga libingan ng pamilya. Ang cremation ay hindi mukhang naging patakaran sa sinaunang Israel. Ginawa lamang ito sa mga bihirang pagkakataon kung kailan ang isang regular na libing ay hindi posible. Ayon sa Biblia, ang paglilibing pa rin ang pinakakaraniwang paraan. Tiyak na magugulat ka sa susunod na sasabihin ko. Ano ang iyong nalalaman? May mga lugar sa Biblia kung saan ang pagsunog ay konektado sa parusa ng pagsunog ng buhay. Kung titingnan ang Genesis 38:24, ito ay nagsasalaysay tungkol sa isang tao na hinatulang sunugin dahil sa pangangalo niya, ngunit kalaunan ay napatunayang inosente. Ito ay walang kinalaman sa personal na pagsunog o pagtatapon ng mga bangkay. Sinasabi sa Levitico 12:21 na ang mga tao na lumabag sa ilang mga alituntunin tungkol sa katawan ay dapat sunugin bilang parusa. Sa mga bilang edikesin, sinasabi na dunhantot himat lalaki na nag-alay ng insenso sa maling paraan ay sinunog ng apoy mula sa Panginoon. Sa wakas, sa Josue, siya at ang kanyang pamilya ay binato at pagkatapos ay sinunog dahil sa pagkuha ng mga bagay na hindi dapat kinuha.
Mahalagang tandaan na ang mga tekstong ito ay nagsasalita tungkol sa paggamit ng apoy bilang paraan ng pagpaparusa o paglilinis, ngunit hindi sila nagsasalita tungkol sa pagsunog bilang paraan ng paglilibing. Sa maraming kaso, tulad ng mga nabanggit mo, ang mga katawan ay sinunog dahil sa paglabag sa mga batas at alituntunin. Ito ay tiningnan bilang isang uri ng banal na parusa sa halip na isang kautusan kung paano haharapin ang mga labi. Tingnan natin ng mas malapit. Sa 2 Hari Kabanata 21, ito ay nagsasalaysay kung paano si Haring Manases ay gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain tulad ng pagsunog ng kanyang sariling anak bilang alay. Bagamat hindi ito eksaktong tungkol sa pagsunog, ipinapakita nito kung paano ang apoy ay konektado sa napaka-ekstremong mga gawaing relihiyoso. Sa 2 Hari Kabanata 23 sa kabilang banda, hinaharap ni Haring Hosayas ang mga lugar ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at inutusan ang mga tao ng Bethel na sunugin ang mga buto ng tao sa mga dambana upang gawing malinis ang mga ito. Bagamat ang salitang cremation ay hindi ginagamit, ipinapakita ng mga pangyayaring ito kung gaano kahalaga ang apoy sa sinaunang mga tao sa isang kultural at espiritual na antas. Pag-isipan pa natin ito, ipapakita ko na ang paghawak sa mga buto at iba pang mga labi ay may napakahalagang espiritual na kahulugan mula sa isang relihiyosong pananaw. Sa mga bilang 19, sinasabi na ang sino mang humipo sa isang taong namatay at inilibing ay magiging marumi sa loob ng 7 araw. Ipinapakita nito na ang kamatayan ay tinitingnan bilang isang formal na paghihiwalay na kailangang linisin. Naintindihan ba iyon? Pinayagan nito ang iba't ibang pagbasa at pagbabago sa loob ng mga paniniwalang Kristiyano. Halimbawa, ang ilang mga pangkat ng Kristiyano ay naniniwala na ang kremasyon ay isang modernong at katanggap-tanggap na gawain, basta't ito ay ginagawa ng may paggalang at dangal, habang ang iba naman ay hindi ito gusto dahil sa mga kaugnayan nito sa relihiyon o kasaysayan. Dahil hindi ito tiyak, ang mga paniniwala at gawain sa libing ng Kristiyano ay maaaring magbago ayon sa panahon nang hindi nawawala ang pangunahing ideya ng paggalang at pagbigay-pugay sa mga namatay. Ngayon, hayaan mo akong ipaliwanag mula sa pananaw ng mundo. Alam mo ba na ang pagsunog ng katawan ay mas mabuti para sa kapaligiran sa iba't ibang paraan? Una sa lahat, mas kaunti ang espasyo na kinakailangan kumpara sa mga karaniwang libingan, kaya ang lupa ay maaaring gamitin para sa ibang mga bagay. Bukod pa rito, pinipigilan nito ang paglabas ng methane, isang mapanganib na gas na nagdudulot ng global warming kapag nabubulok ang mga katawan. Isang malaking bentahe rin ng cremation ay hindi ito gumagamit ng maraming materyales, tulad ng mga libingan at lapida na mas mabuti para sa kalikasan. Pero may isa pa akong bagay na tiyak na ikagugulat mo. Bukod sa karaniwang paglilibing na tila naging norm sa sinaunang Israel at sa ilang kaso ng cremation na nakita natin, may iba pang popular na paraan ng paglilibing. Hindi ito kasing karaniwan sa Israel gaya ng sa Ehipto. Pero alam mo ba na ginagawa rin doon ang pagbabalot ng katawan, embalming? Marahil hindi mo ito alam, pero sa Genesis 50, inihanda ang katawan ni Jacob sa pamamagitan ng embalming bago ito dinala sa Canaan para ilibing. Ngayon, dumako tayo sa pangatlong tanong. Magbabago ba ang ating mga katawan kapag tayo'y sinunog pagkatapos mamatay? Mapipigilan ba tayo nito sa pagtanggap ng pangako? Upang hanapin ang sagot, tingnan natin ang ilang mahalagang konseptong biblikal. Tingnan natin ito sa konteksto ng mga idealized na katawan. Si Pablo, ang apostol, ay nag-uusap tungkol sa mga katawang nabuhay muli sa 1 Corinto 14. Binanggit niya kung paano ang ating mga mortal na katawan ay magbabago upang maging mga katawang hindi na masasaktan, maganda at espiritual. Ang Diyos
ay may kapangyarihan na buhayin tayo muli at bigyan tayo ng bagong katawan kahit pa tayo'y inilibing, sinunog o nawala sa dagat. Sa talatang ito, binabanggit ni Apostol Pablo na ang ating mga katawan ay inilibing sa kahihiyan. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang kamatayan ay nagpapaalala sa atin ng ating kahinaan at limitasyon bilang tao. Ngunit ang mabuting balita ay mabubuhay muli tayo sa kaluwalhatian. Nangangahulugan ito na ang ating bagong anyo ay magpapakita ng kaluwalhatian at perpeksyon ng Diyos. Bukod pa rito, pinag-uusapan niya kung paano ang kahinaan ay maaaring maging kalakasan. Ang ating mga katawan ngayon ay mahina, maaari silang magkasakit, masaktan at tumanda. Itinuro ni Pablo na pagkatapos ng muling pagkabuhay, ang mga ito ay bibihisan ng lakas at hindi na mapipigilan ng mga kapintasan sa lupa. Ipinagpatuloy niya na sila ay lilipat mula sa natural patungo sa espiritual. Ang ating mga katawan ngayon ay natural at ginawa para sa buhay sa lupa. Ngunit kapag tayo ay namatay at nabuhay muli, sila ay magiging espiritual. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ating mga katawan ay magiging nakaugnay sa espiritu ng Diyos, malaya mula sa mga limitasyon ng pisikal at kaugnay sa walang hanggang buhay. Hindi ibig sabihin nito na magiging mga multo tayo o ibang ethereal na nilalang. Ngayon ay dumating tayo sa isang kawili-wiling pag-aaral. Pansinin ang sinasabi tungkol sa kalayaan ng Diyos. Binibigyang diin din ng Biblia ang kapangyarihan ng Diyos. Siya ay may kakayahang ayusin at baguhin ang anumang katawan, gaano man ito nasira o nagbago. Ang Diyos ay makakapagpanatili pa rin ng kanyang mga pangako kahit na ang katawan ay na-cremate. Tingnan natin ng mas malalim ang paksang ito. Ayon sa Biblia, ang Diyos ang lumikha ng mundo at nagpapanatili nito. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan at walang kaugnayan sa mga sitwasyong pantao o mga natural na batas. Ang ideyang ito ay napakahalaga kapag pinag-uusapan ang muling pagkabuhay. Ang Diyos ay may kakayahang mag-ayos at magbago ng mga bagay sa mga paraang hindi natin kayang isipin. Ang pinakamahalagang bahagi ng pangako ng muling pagkabuhay ay matatagpuan sa 1 Tesalonica 4. Sa hinaharap, si Jesus ay babalik ayon sa talatang ito. Ang mga unang bubuhayin ay ang mga namatay kay Kristo. Pagkatapos nito, ang lahat ng nabubuhay pa ay sasalubungin ng mga patay upang makipagtagpo sa Panginoon sa himpapawid. Ito ay tumutukoy sa pagsasama-sama ng lahat ng Kristiyano kay Jesus. Mahalaga na bigyang diin na ang kalagayan ng isipan ay hiwalay sa pisikal na kalagayan. Pansinin kung paano binibigyang diin ng talata na ang mga namatay kay Kristo ay bubuhayin. Anuman ang kalagayan ng kanilang katawan bago pa man. Ang pinakamahalagang bagay na tandaan ay ang pagbibigay pansin sa bagay na ito. Kung ang isang tao ay namatay at inilibing, sinunog o kahit na nawala sa dagat, kayang buhayin sila ng Diyos at baguhin. Ang muling pagkabuhay ay nangangahulugang isang malaking pagbabago tungo sa mga katawang hindi na masasaktan at perpekto. Ngayon, para sa pinakamahirap na tanong, ako ay isang Kristiyano at iniisip ang tungkol sa pagsunog ng katawan. Ano ang dapat kong isipin? Dapat mong isaalang-alang ang ilang mga bagay upang makagawa ng isang kaalamang desisyon na naaayon sa iyong pananampalataya. Una, isaalang-alang ang mga turo at paniniwala ng iyong simbahan. Kung ikaw ay kabilang sa isang simbahan, ano ang pananaw ng pangkat na ito? Sa totoo lang, ang ilang mga grupo tulad ng Simbahang Katoliko ay pinapayagan na ngayon ang cremation basta't hindi ito ginagawa para sa mga dahilan na sumasalungat sa pananampalatayang Kristiyano at ang katawan ay inilibing sa isang banal na lugar bilang tanda ng paggalang. Ang ilang mga protestanteng grupo ay maaaring may mas maluwag o mas bukas na pananaw.
Mahalagang malaman kung ano ang opinyon ng iyong simbahan tungkol sa pagsunog ng katawan. Pangalawa, isaalang-alang kung ano ang ibig sabihin ng cremation para sa iyo sa espiritual at teolohikal na aspeto, lalo na kung paano ito naaayon sa iyong mga pananaw tungkol sa muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. Ang ilang mga pagbasa sa Biblia ay nagbibigay diin sa tradisyonal na paglilibing sa lupa bilang pagpapakita ng pag-asa sa muling pagkabuhay ng katawan, habang ang iba ay maaaring tingnan ang cremation bilang kasing wasto, basta't ito ay ginagawa ng may paggalang at dangal. Pangatlo, isaalang-alang ang mga tradisyon at ritual na mayroon ng iyong relihiyosong grupo para sa kamatayan at paglilibing. Makipag-usap sa iyong ministro o ibang espiritual na leader tungkol sa kung paano mo maaaring maiangkop ang mga gawin na ito sa iyong mga pangangailangan at sa mga pamantayan ng iyong pananampalataya. Pang-apat, tingnan kung paano ito makakaapekto sa pamilya at lipunan. Isipin kung paano tatanggapin ng iyong mga kaibigan at pamilya ang pagsunog ng katawan. Ang kamatayan at mga libing ay napakapribadong pagkakataon, kaya't mahalaga na ang iyong pagpili ay magalang at madaling maunawaan ng iyong pamilya at mga kaibigan. Ang bukas na pag-usap tungkol sa iyong mga layunin ay makakatulong na maiwasan ang kalituhan at matiyak na ang iyong mga hangarin ay maisakatuparan. Panglima, isaalang-alang ang mga batas at praktikal na isyu. Alamin ang mga batas at regulasyon tungkol sa cremation sa iyong lugar. Isaalang-alang din ang mga praktikal at pinansyal na aspeto. Bagaman ang cremation ay maaaring mas mura kaysa sa karaniwang libing, mahalaga pa ring planuhin ang lahat, kabilang na kung paano haharapin ang mga abo. Ika-anim, pag-isipan kung paano igagalang ang alaala at tradisyon. Siguraduhin na ang paraan ng iyong cremation ay nagdudulot ng karangalan sa iyong alaala at pamana sa paraang mahalaga sa iyo at sa iyong pananampalataya. Isang bahagi nito ay ang pagpili ng angkop na lugar para sa mga abo, tulad ng sementeryo, kolumbarium o isang lugar na may espiritual na kahalagahan para sa iyo. Sa wakas, subukang gumawa ng desisyon na magbibigay sa iyo ng kapayapaan sa loob. Tayong lahat ay haharap sa kamatayan sa ilang yugto ng ating buhay. Ang pinakamahalagang bagay ay pumili ng isang bagay na naaayon sa iyong mga halaga at pananaw at magbigay sa iyo ng kapanatagan. Bagaman ito ay isang sensitibong paksa, walang malinaw na sinabi ang Biblia laban sa pagsunog maliban sa mga tekstong nabanggit. Ang pagpili kung ililibing o ipokremate ay dapat batay sa pananampalataya ng tao, sa mga turo ng kanilang simbahan, mga praktikal na isyu at kung ano ang nais ng kanilang pamilya. Ang pinakamahalagang bagay ay mamuhay na may pag-asa sa muling pagkabuhay at ang pangako ng buhay na walang hanggan kay Kristo, at gumawa ng desisyon na may kapayapaan at kapanatagan. Mahal na Diyos, salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at karunungan na tumutulong sa amin na gumawa ng mahahalagang desisyon sa buhay, kabilang na ang mahirap na tanong tungkol sa kung ano ang mangyayari sa aming mga katawan pagkatapos naming mamatay. Hinihiling namin na liwanagan mo ang aming mga puso at isipan habang iniisip namin ang pananampalatayang Kristiyano at ang gawain ng cremation. Panginoon, paalala sa amin ng Biblia na ang aming mga katawan ay pansamantala lamang at ang aming tunay na tahanan ay kasama mo magpakailanman. Tulungan mo kaming maunawaan na ang aming pananampalataya sa iyo at ang pangako ng muling pagkabuhay ang pinakamahalaga, hindi kung tayo'y ililibing o susunugin. Naway palagi kaming magkaroon ng pananampalataya sa iyong kakayahang magbago at magpagaling anuman ang kalagayan ng aming mga katawan. Ama, tulungan mo kaming maging matalino upang makagawa ng mga desisyon na naglilingkod sa iyo at nagpapanatili ng aming mga halaga at paniniwala.
Naway magkaroon kami ng kapayapaan sa aming sarili habang nagpapasya kung ano ang pinakamainam para sa amin at sa aming mga mahal sa buhay. Alam na ang iyong pangako ng walang hanggang buhay ang nagbibigay sa amin ng pag-asa. Tulungan mo kaming sundin ang iyong mga turo at itutok ang aming mga isip sa muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan, sa halip na mag-alala tungkol sa kung ano ang mangyayari sa aming mga katawan pagkatapos ng kamatayan. Naway ang aming mga desisyon at pamumuhay ay magpakita ng aming pananampalataya sa iyo at ng aming kaalaman na sa pamamagitan ni Kristo, mayroon kaming kapangyarihan laban sa kamatayan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na nagligtas sa amin at nagbalik sa amin sa Diyos. Amen. Iwanan ang inyong mga opinyon sa paksang ito sa mga komento, ngunit tandaan na tanggapin ang mga pananaw ng ibang tao. Sana ay nagustuhan ninyo ang video. Salamat sa pag-subscribe kung nakita mong kapaki-pakinabang ang nilalamang ito. Sa ganitong paraan, hindi mo mamimiss ang alinman sa aming mga bagong video. I-like ang video na ito, ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at pamilya at sabihin sa amin ang iyong opinyon sa mga komento. Ito ay makakatulong sa mas maraming tao na makakita ng video. Maaari nating buksan ang mas maraming isipan at matuto ng higit pa kung tayo'y magkakasama. Salamat sa inyong pagdalo at pagpalain kayo ng Diyos. Na naaayon sa iyong pananampalataya. Una, isaalang-alang ang mga turo at paniniwala ng iyong simbahan. Kung ikaw ay kabilang sa isang simbahan, ano ang pananaw ng pangkat na ito? Sa totoo lang, ang ilang mga grupo tulad ng Simbahang Katoliko ay pinapayagan na ngayon ang cremation basta't hindi ito ginagawa para sa mga dahilan na sumasalungat sa pananampalatayang Kristiyano at ang katawan ay inilibing sa isang banal na lugar bilang tanda ng paggalang. Ang ilang mga protestanteng grupo ay maaaring may mas maluwag o mas bukas na pananaw. Mahalagang malaman kung ano ang opinyon ng iyong simbahan tungkol sa pagsunog ng katawan. Pangalawa, isaalang-alang kung ano ang ibig sabihin ng cremation para sa iyo sa espiritual at teolohikal na aspeto, lalo na kung paano ito naaayon sa iyong mga pananaw tungkol sa muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. Ang ilang mga pagbasa sa Biblia ay nagbibigay diin sa tradisyonal na paglilibing sa lupa bilang pagpapakita ng pag-asa sa muling pagkabuhay ng katawan, habang ang iba ay maaaring tingnan ang cremation bilang kasing wasto, basta't ito ay ginagawa ng may paggalang at dangal. Pangatlo, isaalang-alang ang mga tradisyon at ritual na mayroon ng iyong relihiyosong grupo para sa kamatayan at paglilibing. Makipag-usap sa iyong ministro o ibang espiritual na leader tungkol sa kung paano mo maaaring maiangkop ang mga gawin na ito sa iyong mga pangangailangan at sa mga pamantayan ng iyong pananampalataya. Pang-apat, tingnan kung paano ito makakaapekto sa pamilya at lipunan. Isipin kung paano tatanggapin ng iyong mga kaibigan at pamilya ang pagsunog ng katawan. Ang kamatayan at mga libing ay napakapribadong pagkakataon, kaya't mahalaga na ang iyong pagpili ay magalang at madaling maunawaan ng iyong pamilya at mga kaibigan. Ang bukas na pag-usap tungkol sa iyong mga layunin ay makakatulong na maiwasan ang kalituhan at matiyak na ang iyong mga hangarin ay maisakatuparan. Panglima, isaalang-alang ang mga batas at praktikal na isyu. Alamin ang mga batas at regulasyon tungkol sa cremation sa iyong lugar. Isaalang-alang din ang mga praktikal at pinansyal na aspeto. Bagaman ang cremation ay maaaring mas mura kaysa sa karaniwang libing, mahalaga pa ring planuhin ang